dun sa tanong na yun, gusto ko po talaga mag-thank you sa ABS and sa Star Magic and sa lahat po ng boss kasi after po ng Wildflower, hindi po sila nag-stop magbigay ng offer, ng opportunity. So, paano mo napapagsabay ang isang successful career at isang stable na relationship? sa boyfriend ko po. Para sa akin po, bago po kasi ako bumalik ulit sa industry, magkaibigan pa lang po kami ng boyfriend ko nun. And isa po sila nila Kuya si Jan. Kasi sila po yung mga best friend ko ng mga panahon down ako. Hindi ko alam kung kukuha ba ako or tatanggap ba ako ng mga offers. Kung babalik po ba ulit ako kasi medyo umiingay na ulit yung name ko. Pero sila po yung nag-push sa akin na kaya mo yan. Na if ever man na may challenging role or kung feeling mo hindi mo kaya, basta ready ka, kaya mo yan. Sila po yung mga nagsasabi sa akin na gano'n. So bago po ako bumalik sa industry, prepare ko po yung sarili ko na stable ako, alam ko po yung pinapasok ko, and sure po ako sa pinapasok ko. And nag-start po yung Dirty Linen, doon po kami nag-start magkaroon ng label sa relationship namin. And doon pa lang po, clear ko na yung mga ayaw ko, mga kaya kong gawin, and yung mga kailangan na intindihan. At ayaw kong isipin niya na porket nauna akong mag-artista bago kami maging mag-boyfriend, wala siyang voice sa relationship namin. So lagi kong sinasabi sa kanya na if hindi ka comfortable sa nangyayari, sa nakikita mo, sa naririnig mo, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan mag-adjust ng mag-adjust. So I think assurance and communication and the way I listen po, na hindi ko ini-invalidate yung feelings na sobrang dali lang po and sobrang smooth, saka sobrang understanding rin po ng tao. Ilang taon ka ba hindi nag-artista? 6 years po. From 2017, Wildflower, ang nanding comeback role ko po is Tonette from Dirty Linen. 2023, 23. Ang laki ng miniature mo, no? Yung pagsasalita mo. Ang laki ng miniature mo sa 6 years na di ka namin nakita. Opo, siguro kinailangan ko rin po yun para mag-grow, para mas makilala ko yung sarili ko, mas malaman ko po yung mga limits ko, mas malaman ko po yung strength ko, and para mag-mature po ako ng ganito. Marami pong pinagdaanan sa loob ng 6 years na yun. During that time, parang is it a personal choice to stop or dahil wala masyadong offer on stage ka at that time, kaya you focus on your studies first? Ayun, dahil po dun sa tanong na yun, gusto ko po talaga mag-thank you sa ABS and sa Star Magic and sa lahat po ng boss kasi after po ng Wildflower, hindi po sila nag-stop magbigay ng offer, ng opportunity. So sa loob po ng 6 years na yun, nakakatanggap po kami nila mama ng offer kahit po sa kabilang network, hindi po nawawala yun. Pero sariling decision ko po and sariling stability po sa utak ko yung ini-aim ko. Kumbaga gusto ko po na hindi ko mamimiss yung youth ko kasi malaki po sa early age ko ang nawala. Pero at the same time na-enjoy ko po yun. Pero gusto ko lang po yung gigising ako ng isang araw na wala akong iisiping schedule, wala akong iisiping work, wala akong call time. Gigising ako para tumambay, gigising ako para pumunta sa school, kung matutulog man ako sa school, yung parang normal po na buhay. Gusto ko po na regular life and ayoko na super duper happy nga ako sa work, sa career. Tapos may na-miss or meron akong one day lulukba ko, sayang, sana pala. Ayoko ng regrets. Ayoko ng regrets. So yun po, gusto ko stable yung sa career ko and at the same time, mababalance ko po yun sa normal life ko na at one point of my life po, naging normal akong tao na pumupunta ako sa SM ng hindi para sa work yung bibilin ko, pupunta ako sa SM kahit dadaan lang ako, or pupunta ako sa school kahit walang pasok, tatambay lang. But they still know you? Opo. Meron pa rin mga nakakilala, hindi nakala nila nag-artista pa rin ako. Pero yun, hanggat maaari gusto ko po na tatrato nila ako na normal na tao lang. Hindi biglang artista. Oo. I remember sa Facebook kami nag-uusap ni Mami kasi they've been reaching out to you kasi nagulat ang lahat na ito na si Cyril ngayon sa social media, di ba? Naging talk of the town. Ito na yung pinapanood namin from
the teleseries of ABS-CBN. Na-shock ka ba? Kasi that time hindi rin ganun ka ng social media, di ba? But you got all the negative and the positive comments online. But how were you able to handle it? Ako sobrang naiintindihan ko po sila. Kasi sobrang tagal ko po talagang hindi active. And kahit ako po, halimbawa, meron akong dating pina-follow or meron akong idol na artista sa isang reality show or merong isang celebrity na sinubaybayan ko ng bata siya. Tapos pag nakita ko siya bigla sa news na, alam mo, ito na siya! Kumbaga ako din po as a viewer, ganun din po yung reaction ko. Kaya naiintindihan ko po sila lahat, yung mixed emotions, mixed comments, lahat po sila naiintindihan ko. And siguro, hindi porket naiintindihan ko sila, palalagpasin ko po yung mga negative comments. Doon po ako magkakaroon ng voice. Doon po ako magko-call out kahit wala na sa You're very vocal naman about your Yes, stand, yes. mga body shaming, di ba? Feeling ko po kahit na hindi ako active or hindi na ako artista, kahit hindi na ako celebrity that time, I still have the platform to use my voice and to speak up for myself. Pero lahat po ng positive comments, sobrang na-appreciate ko po yun. And doon po bumalik sa akin yung humility na grabe, yun pala yung narating ko noon. And grabe, tinangkilik pala nila talaga ako noon. Kasi nung bata po ako, hindi ko naman po alam yung nung bata po ako, feeling ko may hahabol na sa akin, magpapapicture, ganun. Siyempre, super bata. Isa sa mga ginagawa ko noon, tumatakbo, o kaya dinadin, di ako yun. Sobrang bata ako, bungi pa ako ng mga panahon. Pero ngayon parang nakakamiss po pala nung nakikita ko po yung comments nila, nakakamiss po pala yung ganun satisfaction na may mga viewers, may mga taong hindi ka kilala na matutuwa at sumusuporta sa'yo. So, sobrang happy po ako for all the comments and praises and appreciation na nakuha ko po. Ano yung 2024 plans? Or ano yung, kung anong ini-aim mo this year? Do you want to do a film, another series, or gusto mong kumanta, ganun, sumayaw, mga ganun? Sa ngayon po, ang nakikita ko po sa sarili ko na mag-choose po ako wisely ng projects, pero hanggat maaari, kung kaya ko pong tatanggapin ko po yung mga ma-offer sa akin kasi ayoko po magpalagpas ng opportunity this year and gusto ko po talagang ma-explore yung craft and yung industry and gusto ko po ulit malabas yung grabing passion saka yung grabe yung desire ko po ulit mag-act ngayon. And feeling ko, ayun po, tatanggapin ko po kung series man, kung film man, kung ano man siya, kung teleserye or short, ganito, ganyan, kahit commercial, papatasin